Magandang araw po mga kababayan sa muli at welcome po sa ating pong vlog na nakaschedule po naman today. No? Bago ako mag-umpisa ng vlog na ito, nag-aalangan ho ako if I will do this vlog or not anymore. No? Isip ko sana, bukas na lang kasi parang naantok na ako no? Kaya lang, habang nakapikit yung aking mata, naisip ko, para namang tayo yung may-ari ng bukas, hindi naman po atin yun. Pag hawak na po ng Panginoon yun, at pag hawak po ng Panginoon yun, hindi mo alam. Baka hindi ka naabutan ng bukas. Kaya sabi ko, hanggat may pagkakataon, gawin natin. Ganun no, minsan sa buhay, marami hong mga nagbabalak maglingkod sa Panginoon, marami po mga nag-iisip na gawin po yun, pero inabot na ho sila ng katapusan ng oras nila, at hindi na po nila nagawa yun. At nakakalungkot isipin. Kaya pinaka-the best ho niyan, hanggat tayo may pagkakataon, gawin ho natin, no? Sabi nga, wag nang magpatumpik-tumpik, wag nang magdalawang isip. Pagka nakasumpong ka ng mabuti, gawin mo agad, no? Gawin mo agad at isagawa mo kaagad. So isang mabuting bagay po ang makausap kayo ngayong araw na ito sa atin pong particular na topic sa vlog po natin today. Right? Magandang araw po at ang pagpapala ng Panginoon nawa ay sumaatin. Manalangin po tayo. Panginoong nasa langit, kayo po ang gumawa ng langit at ang lupa. Kayo po may-ari na aming mga buhay. Humihingi po kami sa inyo ng patnubay at sana buksan ninyo ang aming mga isipan ngayong araw na ito at maunawaan namin yung mga salita po ninyo na amin pong pag-uusapan at hihimay-himayin sa vlog na ito, Panginoon. Sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Alam niyo po, sabi ko nga, I am a vlogger, no? Ang dami ko na hong mga ginawang mga videos, mostly political videos. Yan naisip ko, isang araw, masyado akong abala. Tayo, no? Masyado tayong abala sa maraming mga bagay. Abala tayo sa mga pinagagawa natin, no? At wala na ho tayong oras para sa Panginoon. And we forgot, hindi naman tayo mag-i-stay nga sa mundo ng napakatagal, no? We will not stay for long. Hindi nga siguro tayo aabot ng 100 years. Serte mo na lang, no? Pero kalimitan no sa atin, sabi nga nung pag-aaral, ang edad naman ng mga Pilipino, maswerte ka na, umabot ka ng 70, no? So kung ganun pala, very short living lang pala naman tayo, why not make as many time as we can, no? And share it with the Lord. Ganun naman po talagang purpose natin, Hindi ho naman tayo pinadala sa mundong ibabaw para gumawa ng mga bagay na nakita lang natin gusto. Minsan nga yung mga iniisip nating mabuti para sa atin, hindi ho talaga mabuti para sa atin, no? May mga bagay na gusto nating abutin as a person, pero ang totoo, hindi ho yun worth it para sa atin. That is why, kasi God is in control. May mga bagay na gusto kang abutin, hindi binibigay sa'yo. Kasi nakikita ng Diyos, hindi makakabuti sa'yo, may mga bagay naman na hindi binibigay sapagkat sabi ng Diyos, hintay ka muna. There will be a right time for that. So, kaya, let us be patient also. Malay mo, wait lang pala. Hindi naman pala ang sagot ng Diyos sa mga panalangin natin. Hintayin lang ho natin yan. Anyways, ngayong araw na ito ay pag-usapan po natin mga kababayan. Kayo ho ba ay may mga pag-iisip na may mga tao ho talaga na kahit anong gawin mong kabutihan, kahit gaano pang kabutihan ipakita mo, walang taong walang antagonist, walang taong sabi nga walang nag-iisip ng ikasasama niya, kahit sabihin mo pang you did everything for anybody na nakita mo sa daan and you wanted to share good things, even you're thinking about good things, but there are still people whom you cannot win, May mga tao pa rin na sa whatever reasons they may have, mga kababayan, gusto pa rin nila ng ikababagsak mo kaysa ikatatagumpay mo. So, kung ganun yung pag-iisip natin and somewhat we are so worried about it and we're affected with that, meron akong babasahin verse sa inyo na sana makatulong sa atin makapagbigay ng assurance. In Isaiah chapter 54, verse 17, sabi po niya sa wikang Tagalog, walang anumang sandatang ginawa na magtatagumpay laban sa iyo, at masasagot mo ang anumang ibibintang laban sa iyo. Ito ang pamana ko sa aking mga lingkod. Bibigyan ko sila ng tagumpay. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito.
Isaiah chapter 54 verse 17. Tandaan niyo po yung verse, Isaiah 54:17. No? Lagi natin isa-isip yan kasi hindi tayo mahilig mag-memorize ng mga verses. Ano? So, dito sa ating vlog, sana kahit man lang pa isa-isang verse magkaroon tayo ng memory, no? Matandaan natin. Alam nyo, there will be time wala ka ng Biblia mababasa. No? Tanging yung mga salita ng Diyos, inilalagak na lang doon sa ating mga puso, no? Sa ating isipan. Kaya, pagka mga pagkakataong wala kang mabasa Biblia pero na-memorize mo yung isang verse na yon, makakatulong po yun, nakakais po yun ng ating pong nararamdaman, no? Anxiety, depression, whatever. At saka sa peligro. Kapag naalala mo yung Isaiah 54:17, no? Na-i-insure tayo, no? Na-i-insure tayo na nothing will happen to us. Nothing will happen to us because the words of God is in there, no? Isaiah 54:17. Well, tungayan po natin ang versikulong ito, no? Emphasize po natin, expound natin, ika nga, para maunawaan ho natin. No? Meron po 3 bagay ditong pinangako ang Diyos na gagawin sa atin. No? Number 1, walang anumang sandatang ginawa na magtatagumpay laban sa iyo. Nako, mag-iisip na naman, ganun? Paano kung kanyon yun? Paano kung tangke yun? Paano kung missile yun? No? Naisip mo na kaagad. Kasi, sabi nga naman, walang anumang sandatang ginawa na magtatagumpay sa iyo. Kung saan na tumakbo yung isip mo. Tandaan po ninyo, mga kababayan, kung hindi loloobin ng Diyos na mangyari sa iyo, anumang bagay, gaano mang isipin ng kalaban mo na ibato sa iyo, no? Ratratin ka man ng bahala kung ayaw ng Diyos na may mangyari sa iyo. Nibuhok mo po no? Ganun ho yung pananampalataya ni David, si Haring David, kung naalala nyo. Sabi niya, kahit dulo ng buhok niya, hindi nila masasaling, no? Hindi nila magagawa ng masama, kahit dulo na lang ng buhok niya. Bakit? Counted ng Diyos yun, Buhok na yun, pero counted ng Diyos yun. Kaya kung magtitiwala tayo sa Panginoon, wala kang takot, hindi mo ikatatakot yan ang mga ginawa nila, yung pag-iisip nila, yung mga schemes nila, yung mga gusto nilang gawin sa'yo, nothing will harm you. Why? Because God said so. Right? Nothing will harm you. Yun po yung assurance nun, no? Huwag ka lang magpipresenta na. Sige nga, barilin nyo nga ako. Tingnan nyo, hindi ako tatablan, no? Kalokohan yun. Tatablan ka talaga. para yung di ho ba pagka sumusunod ka sa Diyos, hindi ka tatabla ng tuklaw ng ahas, natuklaw siya ng ahas. Munti nga, nadala ng ospital agad, munti ka na siya mamatay. Yung mga bagay na yun na ikaw na mismo, sa yabang mo, sinadya mo na kung sasadyain. Diba? Kaya natin ng Diyos ang mag-adya ng mga bagay na hindi natin hawak yun. No? Huwag na tayo mag-isip ng kung sa tamang pagkakataon, hayaan natin ng Diyos ang kumilos para sa atin at hindi yung tayo mismo ang sasadya, tayo mismo susubok just to prove that God is in us. Come on. Doon tayo, maraming pagkakamali na gagawa, bayan ano? Well, eto pa po. Next idea, next thought na gusto ko pong ipaisip sa inyo. Ano pa yung pangako niya sa atin? Sabi niya, masasagot mo ang anumang ibibintang laban sa iyo. See? Masasagot mo. Wala kang ginawang masama. Pinagbintangan ka lang kung ano-ano. Kasi ikaw, ito. Pero hindi, alam mo sa sarili mo, hindi mo ginawa yun, no? So you can answer that. There's no question about that. Kahit hindi ka pa nag-prepare ng kung ano man, walang prepare. Talaga masasagot mo. Kasi yung sagot mo, hindi galing sa iyo, galing sa Diyos. Ba? It happened during the time of Paul, when Paul was questioned sa harap ng Sanhedrin, no? Matindi, yung mga bato ng talong sa kanya. But you know what? He trusted the Lord. At yung mga sagot niya, wala rito, wala roon. At hindi mag-aakala, ang tatalino ng mga nandun, no? Pero pagdating kay Paul, wala ho silang maisagot, Kasi alam nila, yung mga pinagsasabi ni Paul ay talagang tumpak, no? Kasi hindi naman kay Paul yun. Sa Diyos ho yun. Binigay sa Kanya. Hindi mo iisipin kung isasagot mo bibintangan ka, sasabihan ka ng ganito, paparataan ka ng kung ano-ano. Halayaan mo ang Diyos ang sumagot para sa'yo. Right? Yun ang napakagandang promise ng Diyos sa atin. Pangatlo, papaisip ko lang po sa inyo. Sabi bibigyan ko sila ng tagumpay. Marami ho naghahangad sa atin. Ay, nako, nabi nyo pa yung tagumpay. Sino ba? Ngayon, napapanood election time. Lahat na tumatakbo, hangad talaga nila manalo. Hangad talaga nila manalo sa election. Pero, hindi, it's so happen, hindi lahat mananalo, no?
Oh, pero sabi ng Diyos, hindi lang dyan hindi lang sa aspetong yan Sa lahat ng aspeto ng buhay, bibigyan ko sila ng tagumpay. Alam nyo, walang ibang pwede magbigay ng tagumpay, ang Diyos lang. I cannot give you that, you cannot give me that, only God can give that to us. Right? So, Diyos lang ang pwede magbigay ng tagumpay. Napakasarap pakinggan, no? Kapag ang Diyos ang nagbigay ng tagumpay. Alam mo yung tagumpay na bigay ng Diyos? Wow! You cannot imagine how it is. Sabi nga, pag ang Diyos ang nagbigay biyaya, siksik, liglig, at tumaapaw, no? Sa material na bagay, maaari. Pero hindi lang yun no? Pag ang Diyos bibigyan ka ng tagumpay, kahit hindi ka nakapagtapos, wala naman talagang way pa na magtapos ka, but God will give you success. At yung success hindi lang sa financial na aspeto, hindi lang sa career, no? At maraming aspeto ng tagumpay na matatawag, mga kababayan, no? Ibang nasa bingit ka na ng kamatayan, ang sakit mo seryoso masyado, pero you're able to survive, nagtagumpay ka out of it. So that is tagumpay in a sense. No? Marami pang mga bagay. So, yun ay pangatlong promise ng Diyos sa atin na bibigyan tayo ng tagumpay. Wow, napakasarap po naman. Pangapat, napaiisip ko po sa inyo, bakit nga ba bibigyan tayo ng Diyos ng mga ganito? Yung first three na nabanggit ko. Kasi sabi ng Diyos, ito ang pamana ko sa aking mga lingkod. Pagka pala tayo naglingkod sa Diyos, ikaw, ako, ito, challenge sa lahat, no? Maraming mga pastors, maraming mga lay ministers, daming may mga pare at kung ano pa na related sa religious ginagawa nila. Huwag kayo magalala. Oo, kasi naglilingkod kayo sa Diyos. Huwag nyo nang iisipin kung ano pa mga bagay-bagay. Huwag kayo magalala. Oo, may pamana ang Diyos sa atin. Yun nabanggit ko nga po sa inyo kanina. Yun ang ilan sa mga pamana ng Diyos para sa atin. Buti kung meron tayo mga magulang na mayayaman, may pamana tayo nagkatao-anak lang tayo na mahirap kagaya ko. Anong pamana nga asahan ko? Pero nakakatuwang isipin na ang Diyos sa langit nag-iisip ng pamana para sa tulad mo at tulad ko. Kasama tayo dito may pamana siya para sa atin. At yun, ang mga bagay na nabanggit kanina, yun ang mga halimbawa ng pamana ng Diyos para sa atin. Panglimang pag-iisip na gusto ko pong ibato sa inyo bago tayo magtapos. Right? Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Alam nyo, malaking bagay dahil ang nagsasabi niyan, hindi yung kapitbahay mo, hindi yung guru mo, hindi yung kung sino pang pinagkakatiwalaan mo. Kasi yung mga yun, magkakamali yun Tao yung mga yun no? Oo. May mga nangako sa iyo ng bagay, hindi nila magagawa. Huwag ka magalit sa kanila. Tao lang sila They cannot do it on their own, right? Pero ito ang kagandahan po nito, ito mga bagay na nabanggit natin, sabi niya, ako ang Panginoon na nagsasabi nito. Ang Diyos po nagsasabi nito, kaya assured tayo masyado. Insured ka nga. Di ba kailangan pumunta ng SSS, GSIS, eto sobra pa sa insurance to. Insured ka, bakit ka mo? Ang nagsabi, Panginoon Oo. Ay, meron kong kwento, yung sa isang circus, nanonood yung mga tao. Aba, yung mama, sumakay sa bisikleta. Tatawid siya doon sa kabilang poste, pero yung bisikleta niya tatakbo sa isang kable lamang. Natakot yung mga spectators, yung mga nanonood. Ano ba naman yung gagawin niya? Mamamatay siya niyan. Takot sila. Oo, pero yung mama na sasakay ng bisikleta, hindi siya natakot kasi gawain niya na yun no? Alam niyo ano nakakatakot? Out of the audiences na nanonood, may isang bata doon, na biglang tumayo from them at mabilis na pumunta at umakyat sa hagdanan papunta doon sa lalaking sasakay sa bisikleta na tatawid sa kable. Aba, kahit anong gawin nila, hindi na napigil, mabilis Tumalilis ng takbo yung bata papunta doon sa lalaking sasakay sa bisikleta at tatawid sa kable. At hindi lang yun. Ang lalo pang ikinakaba ng mga tao, sumakay yung bata sa likod sa likod ng lalaki. At walang sabi-sabi, tumawid yung bisikleta habang dinadrive nung mama at yung bata nakasakay sa likuran niya. Aba, talagang kung sa kaba, matinding kaba yun. Kinabahan na nga sila, yung mama palang tatawid, may bata pa. Inisip nila, magpapakamatay ba ito? Dalawang to. Pero alam nyo, to make the long story short, it was very successful show of skills. Those are skills. Nakatawid sila. Oo. Yung pala, malaman-laman, yung nagbabike, yung mama, tatay nung bata na sumakay sa likuran niya. So, kung pagtatanungin bakit siya sumakay, abay, tatay niya yun no?
Ganun tayo eh. Tayo sa worldly lang na pag-iisip ha. Pag ang tatay natin nagsabi sa atin, niniwala tayo, bakit ka mo? Tatay ko yun eh. Hindi niya ako pagkakanulo, hindi niya ako iiwan. Oo, tatay ko yun eh. Mahal ako nun eh, no? How much more kung ang nagsabi nito sabi, ang Panginoon ang nagsasabi nito, yung tatay natin na nasa langit, ang mismo nagsabi, yung Heavenly Father natin sa langit ang nagsabi na, sabi ko to sa inyo, ako may sabi nito. So, sobra pa sa insurance mga kababayan. We're very much assured na ang mga bagay na ito sa Isaiah 54:17 ay mangyayari sapagkat ang nagsasabi ay hindi sinungaling na Diyos. Totoong Diyos at siya'y nagsasabi ng tapat at pawang katotohanan. Kababayan, yan po ang ating salita ng Diyos na pinag-usapan ngayong araw. Sana ho ay nakatulong ito kahit papano sa bawat isa na nanonood ng vlog na ito. Sana ho ay makapagbigay assurance sa atin na mga salita ng Diyos sa Isaiah 54:17 ay totoo at siguradong mangyayari at magaganap sapagkat ito ay mga salita ng Ama na mapagmahal na nasa langit. Panginoon, salamat po sa napakagandang kaalaman na ito na inyo pong ibinahagi sa amin. Salamat po, Panginoon, sa assurance po na itong mga bagay nito will happen unto us because ikaw po, Panginoon, ang may sabi nito. Wala ho kaming ibang iisipin na pagdadalang isip at kung ano paman sapagkat kayo ang may sabi nito at kayo'y Diyos na hindi sinungaling at kayo'y tapat at gagawin ninyo anuman ang inyong sinabi. Sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo. Amen.